Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Pangulong Marcos, Attorney Castro, kinastigo si Robin at Bato. Kawatano, sibak na sana sa pwesto kung hindi lang sa ambisyosong Escudero. At Pangulong Marcos, DOJ, tutuluyan si Bato. Sobrang dismayado sa liderato ni Kawatano. Grabe mga kaibigan, sibak na sana sa pwesto itong si Kawatano kung hindi lang umandar ang pagkagahaman ni Escudero. Nagkakatrayduran na at natataranta itong si Kawatano. May lihim palang gulo sa kanyang grupo. At ang matindi, itong pinapakalat ni Amy Duterte at ni Robin Padilla na walang warrant si Puganting Bato, abay nasagad na po ang Pangulo. Sobrang dismayado sa liderato ni Kawatano at Malacanang nagbigay ng matinding buwelta sa kampo ni Padilla at ni Puganting Bato. Nako mga kaibigan, abangan nyo po yan. Pero bagong lahat, pakilike muna ang ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan kung bakit si Kawatano pa din ang Senate President. Ayon sa informant ng BNC, bigo umano ang tangkang patalsikin si SP Alan matapos hindi magkasundo ang kampo ni na dating Senate President Tito Soto at Senator Cheese Escudero sa planong realignment sa loob ng Senado. Umabot na raw sa posibleng 16 na boto ang mga nag-uusap na senador, pero naging problema ang tanong kung sino ang mamumuno sakaling mabuo ang bagong majority. Giit umano ng grupo ni Escudero, kailangang may garantiyang maibabalik siya bilang Senate President, pero hindi raw ito katanggap-tanggap para sa ilang kaalyado ni Soto, kaya tuluyang naalis o nawala ang negosasyon. Matatanda ang umalis sa pwesto si Escudero bilang SP sa gitna ng flood control scandal, kung saan isa siya sa mga umano'y bahagi ng kickback scheme, pero itinanggi na rin ito ng senador. Ibang klase mga kaibigan, no? Gahaman. Itong si Boy Kilay. Sinibak na dati dahil sa kanyang kabalbalan sa paghawak sa impeachment ni Sara Duterte. Tapos ngayon, gusto pa ulit maging Senate President. Ang lakas pa ng loob mag-demand mga kaibigan na dapat sila daw ang masusunod. Paano kasi mga kaibigan, bit-bit kasi ni Escudero yung 4 na tropa niya, si Jinggoy, Joel at magkakapatid na Bilyar. Buti na lang mga kaibigan, may prinsipyo at hindi ambisyoso ang grupo nila Senator Soto. Sinipa agad yung ambisyon ni Escudero na makabalik sa liderato. Aanhin mo nga naman ang Senate majority para palitan lang si Kawatano kung ang ipapalit lang din ay isang trapong Escudero. O di ba mga kaibigan, kayo po ba? Pabor ba kayong si Senator Wing Gatchalian ang maging bagong Senate President? Total naman mga kaibigan, kaalyado naman siya ng Pangulo. Gusto niyang matuloy ang impeachment ni Sara. Gusto niya din na maaresto itong si Bato. At higit sa lahat mga kaibigan, maganda ang kanyang track record at suportado ng nakakaraming senador. Lalo na dyan sa bagong minority. Hindi tulad nitong pinapakalat mga kaibigan ni Baba Amy. Ni Baba Amy mga kaibigan. Chismis lang daw yung palit liderato laban kay Kawatano. Solid nga daw yung kanilang grupo eh. Wala daw trayduran. Talaga ba? Tapos ano tong pinapakalat niya mga kaibigan? Wala daw warrant si Bato. Masyado na daw magulo ang Senado. Nakakahiya na nga daw eh. Pakinggan po ninyo to, saglit lang to. Chismis lang yun. May operation yata na sungkitin ang napakarami sa amin. Ayaw naman magpasungkit. Kung ayaw magpasungkit, kung sino-sinong tumatawag at nananakot. Ayan, meron ng kaso bigla si Jinggoy. Naasahan namin sunod-sunod yung mga kaso. Hindi naman to tama. Pag hindi nadaan sa incentive package, dinadaan naman sa pananakot. Hindi naman to tama. So sinong tama? Di ba mga kaibigan? Sinong tama? Kayo? Kakapal nyo Bigla daw nagkaroon ng kaso si Jinggoy. Sino ba niloloko nitong si Baba Amy mga kaibigan? Talagang ginagawang bobo, tanga ang publiko. Samantalang matagal nang may kaso yan at reklamo sa issue ng flood control anomalies. Tapos chismis lang daw ang palit liderato habang kitang-kita ng publiko ang trayduran at kaguluhan sa grupo ni Kawatano. Ito yung chismis talaga, na nabigyan ng incentives ang mga congressman at mga senador ng milyong-milyon para daw paboran na matuloy ang impeachment laban kay Sara. Yan ang chismis. Kasi nga, kung totoo yan, di ba? Anong ginagawa ni Manang Amy, di ba? Alam niya pala na may ganyang suhulan
abay dapat sana magreklamo at kasuhan ng mga kasabwat dito at ilabas sa publiko ang ebidensya. Kaso mga kaibigan, wala eh, di ba? Puro lang bunganga ang kaya niya. Chismis nga eh. Kaya talagang mga kaibigan, literal na gawa-gawa. Kaya tama lang yung sinasabi ni Attorney Claire Castro. Fake news malala itong si Senadora. Tapos gagawin pang tanga at bobo ang publiko. Parang si Robin mga kaibigan, di ba? Wala daw arrest warrant si Bato. Ay nako, ang tindi. Ngayon, pinapalabas na naman na tumakas daw si Bato rito. Hindi ba tumakas yun? Lumakad ng malaya. Paano? May 72 hours. Wala namang PRO yung Korte Suprema. Wala namang warrant. Ba't hindi na lang nila sundan ang proseso ng ating batas? Kung may warrant yung ICC, pakita. Yung ICC warrant padala sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung kanilang counterpart dito sa Pilipinas, yung PCTC, pupunta sa korte na local court, kukuha ng local warrant na Pilipino. Ayun, ba't hindi nila sundan? Kesa napakagulo nito, tapos may siege of Senate pa. Ano bang klase? Nakakahiya tayo. Nakakahiya daw mga kaibigan. Kayo yun, kayo ang nakakahiya. Nakakadiri, nakakasuka yung galawan ninyo. Nakakahiya yung grupong Duterte at Kawatano. Paano kasi mga kaibigan, nagsama-sama ang lahat ng may kaso. Tapos pinatakas pa ang puganting Bato. Lagi nilang pinagpipilitan kasi na dapat daw dumaan sa local court ang isang warrant galing sa ICC. Samantalang mga kaibigan, malinaw naman sa batas, di ba? Sa ilalim po ng Section 17 ng Republic Act 9851, no? Sinasabi dito mga kaibigan, binibigyan ng kapangyarihan ang gobyerno na magdesisyon kung isusuko ang isang akusado sa isang international court tulad ng ICC nang hindi kinakailangan pang kumuha ng panibagong warrant mula sa isang mababang korte sa Pilipinas. Yan nga po yung nangyari kay Digong eh. At yan din po yung paliwanag ng lahat po ng legal luminaries. Pero ito mga kaibigan, kinukontra nila. O sino ba yung mga kumukontra dito mga kaibigan sa batas na to? Si Robin Padilla, si Amy, si Kawatano, yung grupong Duterte. Sila po yung kumukontra. Ano yan? Daig nyo pa yung talagang mga eksperto, yung mga legal luminaries patungkol sa batas? Pero mga kaibigan, sa tulad ni Robin Padilla, no? Stupid nga daw eh. 'Di ba? Stupid nga daw ang warrant galing sa ICC. Kaya kahit may lehitimong warrant galing sa ICC, hindi paniniwalaan ni Robin Padilla. Kaya nga daw hindi tumakas si Bato mga kaibigan, 'di ba? Umalis lang sa pintuan ng Senado. Ganyan mga kaibigan. Kahit kailan talaga, oo, walang lohika itong si Robin. Wala palang warrant. Bakit nagtatago? 'Di ba mga kaibigan? Bakit takot pumasok sa Senado? Doon pa lang eh. Ay nako mga kaibigan, kakaiba talaga yung utak nito. Ganito talaga mga kaibigan, pag mga kaalyado ng mga Duterte, mga double standards tulad ni Robin, di ba? Ayaw kilalanin ang warrant galing sa ICC dahil daw dayuhan, foreign warrant daw, hindi daw pwede. Pero mga kaibigan tahimik itong grupong Duterte, lalo na si Robin, sa warrant ni Puganting Roque. Di ba? Yung warrant ni Roque mga kaibigan galing mismo sa Korte ng Pilipinas. O bakit tahimik sila? Bakit hindi nila pauwiin yung kaalyado nila? May warrant yun galing Pinas. Pero tahimik. Doon mo makikita mga kaibigan yung pagka-double standards ng mga to. Kaya naman, heto ang matinding buwelta ng Malacanang sa pinagsasabi ng grupong Kawatano na talaga namang dismayado ang Pangulong Marcos. Pakinggan po natin to. Sa unang pagkakataon, nung nabanggit po ni Ombudsman Remulla na may warrant of arrest, ito naman po ay hindi pa nasa sa publiko. So, hindi naman natin masasabing siya tumakas, kundi siya nagtatago lamang para siguro hindi siya maabot ng kamay ng batas. Sa pangalawang pagkakataon, maaari nating sabihin na siya talaga ay tumalilis dahil nabanggit na may warrant of arrest na inisyu ang ICC. Alright. Nakita naman po niyo kung paano magtrabaho ang ehekutibo. At siguro ang dapat lang mangyari dito ay wag natin pabayaan ang may mga masamang balak na paligtasin ang dapat na managot. Kitang-kita po natin kung ano mismo ang binanggit ng OSG. Nabanggit na sa ngayon ay tinuturing na isang pugante itong si Senator Bato de la Rosa. So napakalaking mensahe po ito nang ibig sabihin tayo pong lahat ay dapat naging mapanuri
kung ano dapat ang ipatupad na batas at kung sino ba dapat din ang makita natin na nagtotolerate sa paggawa ng hindi maganda, paggawa ng labag sa batas. So how does the palace view those personalities like Senator Robin Padilla who allegedly helped Senator Bato to leave the Senate premise? Magkakaroon po ng pag-iimbestiga at nakita po rin natin ang mga namutawi sa bibig ni Senator Robin Padilla at the time na siya pa ay isang ordinaryong citizen. Na kapag sinabi niya na kapag kami nagsisilbing warrant of arrest ay dapat na sumuko. Pero bakit hindi natin nadidinig mismo kay Senator Robin Padilla ang ganong mga salita patungkol sa kanyang kaalyado na si Senator Bato de la Rosa? Meron bang ibang pagtingin? Meron bang tinititigan at merong tinitignan lamang? So, kung sino dapat na managot dito, kung mayroong mga pagkukulang at may lumabag sa batas, mayroong nagtatakas o nagpapatakas, dapat lang din po tayo mga Pilipino ay maging mapanuri sa mga nagiging aksyon ng ating mga public servants. Dito makikita nyo kung sino ang may respeto sa isang institusyon at Correct. sino ang hindi rumispeto sa batas. Na bilang dating PNP chief, at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyong ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Pero nung lumabas ang warrant para kay Bato, ang unang sinabi ni Senator Robin, stupid warrant. Di ba mga kaibigan? Kahit nga nung hindi pa lumalabas yung warrant galing sa ICC, anong advice ni Robin Padilla mga kaibigan dito sa kanyang idol na senador na si Bato? Eto. Huwag kang lilitaw, sabi niya mga kaibigan. Di ba ang galing? Huwag daw lumitaw si Bato pag may warrant na galing sa ICC. Yung ganyang utak mga kaibigan, yung ganyang galawan, utak sindikato, utak kriminal. Di po ba? Imbis na isuko, abay magtago na lang. Ang galing talaga, pero kung makapagsalita, akala mo talaga sumusunod sa batas. Kaya nga sabi ni Pangulong Marcos at ng DOJ mga kaibigan, arestuhin si Bato once na umalis sa ating bayan. Pakinggan po natin to. Tungkol ito sa sa status ni Senator Bato de la Rosa na sabi ng Office of the Solicitor General ay isang pugante at dapat natin kilalanin ng warrant from the ICC. Last week, ang sabi po ng Pangulo sa kanyang statement, wala siyang utos na arestuhin si Senator Bato. Ganun pa rin po ba ang utos niya despite the position of the OSG that Senator Bato is a fugitive? Nagsalita na po ang DOJ na sa ngayon dahil meron po tayong hinihintay na desisyon mula sa Supreme Court at iginagalang po ng Pangulo at ng Administrasyon ang nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ngunit hindi kailangang tumakas palabas ng bansa si Senator Bato de la Rosa. Kapag siya ay nagtangka, ayon na rin sa DOJ, siya ay huhulihin. So kung yun po ang posisyon ng Pangulo last week, pwede po ito magbago depende sa magiging development sa pending na petition sa Supreme Court. Opo. Pangalawang tanong ko lang po, as President and as a former member of the Senate, may nabanggit po ba ang Pangulo sa inyo on what he thinks, how he feels about what's happening in the Senate presently? Sa ngayon po, ang alam po natin sa Pangulo ay kailangan lang ipatupad kung ano ang nasa batas. Hindi kailangan na ang bawat isa ay sariling pagyaman ang gawin. Hindi ang iilang interes ang dapat na pagyamanin, kundi dapat tumugon kung ano ang sinasabi ng konstitusyon, patupad kung ano ang sinasabi ng batas. Did you hear him express, galit ho ba siya? Dismayado siya? Nalulungkot siya sa nangyayari sa Senado ngayon? Sa huling pangyayari, patungkol doon sa di umano na pagtakas at pagkawala kahit na may protective custody ang Senado, nakakadismaya naman talaga. Sinabi po yun ng Pangulo that he is disappointed with how Nung things are turning out. nagkaroon po ng meeting, inalam niya kung anong pangyayari at makikita mo sa itsura ng Pangulo at kung paano siya magtanong sa mga cabinet secretaries, nandun po yung disappointment. Hindi sa cabinet secretaries, kundi sa pangyayari sa Senado. Di ba mga kaibigan, dismayado ang Pangulo dito sa liderato ni Cayetano. Kahit sino naman kasi mga kaibigan masasagad, di ba? Madidismaya ka at nakakahiya talaga. Kaya kung inaakala mga kaibigan nitong si Cayetano, no, na forever siya diyan sa kanyang liderato, abay hindi po.
Ngayon pa lang traiduran na sa kanilang grupo. Paano may kanya-kanyang gusto at ang isang rason dito mga kaibigan, hindi talaga mahusay na leader itong si Cayetano. Lalo pa, nalagay yung mga kaalyado niya sa peligro. Lalo ngayon mga kaibigan, dismayado umano si Sara Duterte. Dismayado si Sara Duterte dito kay Cayetano. Bakit daw tinuloy ang impeachment trial? Naku, lagot ka. Oo. Alam naman natin ang gusto ni Sara, di ba mga kaibigan? Ayaw niya ng impeachment trial dahil mabubunyag lalo yung mga ebidensya laban sa kanya. Yan yung pinakatago-tago Pero paano yan? Itinuloy, nag-convene itong liderato ni Cayetano para ituloy yung impeachment. Kaya galit yung ibang mga DDS sa kanya. Tapos mga kaibigan, yung iba pang grupo ng DDS na supporter ni Bato, abay galit din kay Cayetano. Ginamit lang umano si Bato para sa kanyang ambisyosong liderato. Pero mga kaibigan, tayo, basta sa atin lang. Ang gusto ng taong bayan, mapalitan si Cayetano, Panagutin ni Pangulong Marcos itong si Bato. Ituloy ang impeachment. Ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Maaresto itong si Bato. At syempre mga kaibigan, managot ang mga sangkot sa malawakang korupsyon ng flood control anomalies. Di po ba? So mga kaibigan, anong masabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos hanggang sa muli. Kita-kita ulit tayo mga kaibigan.